Good day guys, another day, another vlog. Pag-usapan natin ngayon about aliens. So, shoutout kay Brother Ray Sibayan. Kamusta na po? At re-reaction natin ngayon about itong mga questions na to na galing sa kanya. So, do you believe that those footage being shown in Disclosure Day movie are real? Personally, hindi ko pa napapanood yung Disclosure Day, pero tiningnan ko sa kanyang info like Wikipedia and other news stuff. Medyo curious tong movie to at medyo merong ako nakikitang plot twist. But I'm not sure if this a resemble to a Roswell incident. Kaya niya na nagawa tong movie nito ni Steven Spielberg. So, hindi natin may itatago na meron tong hidden secrets or something else. Pero I'm not sure kung ito ay totoo because it's a science fiction. Okay, so number 2. Do you think why Steven Spielberg made the Disclosure Day movie? Para sa akin, ang Disclosure Day nga, nasabi ko ito ay may kinalaman sa Roswell incident na naganap noong July 8, 1947 nang merong maispatan ang US military o government forces ng isang UFO flying object dito sa Texas. I'm not sure, ito yung malapit sa Project Trinity, I'm sorry, yung unang pagkapasabog ng nuclear bomb or yung atom bomb bago i-drop ito sa Nagasaki at sa Hiroshima. But I think it's may kinalaman doon yan. So well, ito ay mind conditioning pagkat ito ay film, ito ay movie na kailangan kumita. So, isang paraan to ng isang director or ng movie producer o advertisement na para tangkilikin to ng mga manonood. So, I'm not sure kung ito ay talagang more on may kinalaman sa ngayon, pero ang masasabi ko, ito ay paraan na rin para mamulat tayo because I do not believe aliens are demons. Why? Because demons are unclean spirits and aliens is not. Bakit ko nasabi yan? So, in parallel world or in real world, ang aliens ay nagpapakita in a physical object, physical body, while demons is not. So, magkaiba yon. Nasa Bible yan. So, hindi natin masasabing sila ay demon kasi nga hindi naman sila spirit na nagpo-possess ng human. So technically, sila ay other organism o living organism sa ibang world. So just expect, hindi ako naniniwala doon. So meron akong pinagabasihan ng scriptures ni God o yung Holy Bible. Well, kaya siya nagpapakita, kung alam niyo yung tinatawag natin na sinabi ko nung nakaraan, yung Roswell incident, nagpapakita yan is because to warn us na ang ating planet ay isang living planet na dapat nating pagkaingatan. Well, pa tayo magpasabog ng isang nuclear bomb, atom bomb kung ito'y makakasira ng ating mundo. At take note, dito tayo nakatira. So walang sinabi yan kung ikaw ay may bahay at gusto mo magpasabog ng paputok o bomba sa loob ng bahay, technically, yung paputok ay sasabog at madadamay yung bahay mo. So hindi ka naman si Raulo na magpapasabog ng paputok sa loob ng bahay. So ang gagawin mo yan sa labas ng bahay o sa palawak na lupain. So ganun lang yun. Kung ang bahay mo ay papasabugin mo, technically madadamay yung pamilya mo at ikaw at yung mga ari-arian mo. Yun lang naman yun. Gets na? So, number 4, ito yung questions about, are you aware of, do you feel that aliens or extraterrestrial are still doing the abduction or maybe they shifted to other means of modifying human DNA by inviting them to visit hidden alien bases around the world?
sa akin, hindi ako naniniwalang nag-a-abduct sila. Although may mga documentation natin ng mga late to 1920s up to 1930s na meron daw nag-a-abduct. Pero wala tayong scientific evidence doon. So hindi tayo basta-basta naniniwala sa mga ganong readings. So bakit? Kasi kung ang alien nag-a-abduct yan, siguro marami na sa atin ang inabduct. Hindi lang ako, hindi lang yung kapitbahay namin, hindi lang yung anak ko, yung mga kapatid ko. Marami. Kasi bakit? Isipin nyo kung mag-a-abduct sila, paano nila papakanin yung mga tao na abduct nila? Paano nila i-manage yung dami ng i-abduct nila? Ang ginagawa nila is nag-o-observe sila. And well, pag sila nag-o-observe, it's to know what are the what we call that, yung algorithms ng tao na tinatawag. So pag sinabing algorithm, ano yung ginagawa ng tao, kung mabuti ba yun o masama, ano yung magiging pattern nun, kung meron silang kailangan sabihin sa tao, sila na yung bahalang gumawa ng paraan. Yung next question is, do you believe that humans have a alien DNA that can be activated once they decided to show up in the full real disclosure of their existence? Well, hindi natin alam yung isang alien kasi wala pa namang alien na nahuli at na-dissect at napag-aralan at na i-broad in public na ito ba ay alien. Pero technically, kung meron kayo nababalitaan about Area 51 or something else na may kinalaman sa alien discussion o alien studies, wala. Kasi kung meron man, marami na rin sample technology yung alien na po pwede nating makita sa ngayon. Pero I doubt kung merong DNA tayo ng alien, ay ibig sabihin nun, po pwede yun example lang. It's a alien lingo na inabduct yun. Pero wala pang napapatunayan until now kasi yung ating scientific study pagdating sa mga medicine and health are accurate naman. So wala akong nakikita dito na alien DNA sa atin. That's all. Next question is, if they show up, what will you do as an observer or seeker of the truth? So sagutin natin. So pag nakita ko yan, hindi ko alam kung matatakot ako o magugulat ako. Pero technically, ayoko. Kasi hindi naman sila yung ordinary beings na meron silang ulo, paa, katawan, may torso sila, what else. Pero hindi mo sila siguro ma-appreciate kasi bago ka sa kanila eh. So technically lahat naman tayo, pag bago yung nakita natin, pwedeng tayong matakot, pwede tayong mabigla, pwede tayong magpanic. So hindi ko sinasabing gusto ko silang makita. Ang sa akin lang, gusto ko yung sinasabi nila na mensahe para sa atin, na ingatan natin ang planet Earth. Dahil ito yung planet Earth o yung mundo natin ang very unique na living planet sa buong universe. Sa akin lang yun opinion ko lang yun. Okay, so meron pang kasunod na tanong, are you going to volunteer yourself to be chosen to meet them in person or to be taken to their realm of existence? Para sa akin, ayoko. Bakit? May pamilya ako, ba't ako papakuha sa kanila? Di ba sana yung pamilya ko kasama, pati yung mga mababait kong mga kaibigan, pati kayo. Pero walang ganon kasi hindi natin alam kung paano tayo mabubuhay. We don't know what will happen next. So para sa akin, big no yan. So next question is, what do you think US and other powerful nations will do right after full disclosure? So bakit nila tinatago to ng US government? Kung sakali lang guys. Bakit? Kasi ito ay may parte ng pinaka confidential studies o sabihin natin confidential na existence. So bakit? Kasi maari ang US meron na silang possession yan, kagaya nung sinasabi ko sa Area 51.
na meron silang na-encounter na alien, at before that, do sa Roswell incident, na tinago nila yung mga evidences na yon, na yung alien technology is existing na before dumating ang tao dito sa mundong ito. So bakit? They are watchers. Pero hindi rin masasabi kung sila ay good watchers. Sabihin natin ang alien may mayroong good side at may bad side. Pag sinabing good and bad side, may gumagawa ng hindi maganda at meron namang gumagawa ng maganda o nag-warning sa tao na, oy, planet nyo, ingatan nyo, huwag yung pasabugan ng nuclear bomb yan. Huwag kayong magkaroon ng digmaan. Huwag nyong i-harvest lahat ng natural resources at makasira ng inyong environment at mag-cause ng global catastrophe, panic, earthquake, and floods. Okay, may sunod na question. Would it possible that they will change the global rules of engagement with alien beings, not as threat, but friends or brother that will be the human race evolve to higher awareness? So, sabi ko, meron ako diyang theory na ang alien ay tao din. Yun nga lang, they are human beings in a higher form or higher technology. So, it's a possible theory na tinatawag na time warp, na sila ay napunta sa mas advanced na time and then they created a new technology or they can harvest something most advanced technology na inimplement nila sa sarili nila. Kaya meron silang resemblance sa ating human physical body. I'm not saying totoo yun, pero ang palagay ko, they are human na naka-encounter ng advancement at na-realize nila na sobrang advanced nila, ang kanilang itsura ay nagbago na. Ganun lang yun. Okay, so aware naman tayo ang human ay supreme for all beings o to govern all living things dito sa planet Earth. So, why not to settle to protect those living things dito sa ating planet, including yung planet Earth natin. Animals and plant should be. Next question, any advice to everyone if they have UFO or alien sightings? Para sa akin, naka-encounter na ako niyan 2022, before 22 election, presidential election. Sa 4th floor ng aking uncle, nakita namin ng aking wife yan, na green color na alien probe. Pero bigla sila nawala. Siguro nakita kami, natakot sila. Pero joke lang yun. Pero totoo yun, mga bandang alas 8 ng gabi yun. So yun yung mga example ng mga sightings. And nung bata ako, may nakita rin ako niyan. Pero hindi ko makapaniwala kasi yung kulay niya green din. Pero hindi ko matandaan kung anong year yun. Saka sobrang bilis. So yun lang po yung masasabi ko. Don't believe if aliens are they are not human like us. So lagi tayong magbabase sa scriptures, sa Holy Bible scriptures. Kung ano yung nakalagay doon, just believe it. Hindi naman nakalagay na sa Bible na yung aliens ay demons. That statement is not true. Ginagamit lang yan ng mga propagandists para pagmukain silang masama. Bakit? Kasi paano kung yung Earth natin ay hindi na sila naging aware, pinabayaan natin, nagpasabog tayo ng bomba dito, kung anong malalakas na bomba, nuclear, whatever thing, fusion bomb, thermonuclear bomb, ano mangyayari sa planet natin, masisira. Kung wala yung mag-warning na, oy, yung bahay mo, huwag mong pasabugin yan, yung planet mo, huwag mong pasabugin yan, kasi masisira yan at madali yung mawawasak. So, ganun lang ang concept ng alien being sa atin. So, yung pelikula ni Steven Spielberg na E.T., I not think but ganun yung alien. Pero possible yung alien ay meron silang advanced medication para makagamot ng mga deadly diseases. Pero sa time natin, malala na yun. Pero siguro sa time nila o sa level nila ay simple lang yun. Parang ubo lang yun o lagnat. So hanggang dito na lang guys. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye!